Kapansin-pansin ang pagdami ng mga nagbabalik Islam sa ating mga Pilipino. Ngunit hindi pangkaraniwan na ang mga naglilingkod sa ibang reliyon ay ang siyang yumayakap sa Islam. Samahan niyo po kaming alamin ang mga buhay ng dating mga lingkod na ito noon. Ano ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam? Ano ang kanilang natuklasan sa kanilang bagong pananampalataya? Dito sa Mga usaping Sasagutin at lilinawin ng Islam at mga Muslim. Si Brother Ibrahim ay isang dating ibanghilista na born again, isang masigasig na lingkod sa kanilang sekta. So ako'y dating nangaral din sa born again, no? Nung kapanahonan ko, way back 1989, nung bago ako gumalit sa kolehiyo, napaka-aktibo ko sa school campus, no? Nung pagsaliksik at nagsama-sama sa isang fellowship. Hindi lang born again kasama ko noon, pati ng mga ibang denomination, no? Katulad ng Baptist. So halo-halo kami. Ang pinag-aralan namin na isang evangelical, no? We are basing on the Bible itself. So yun ang doktrina sa Biblia namin pinag-aralan. Maliit pa ako, no? Natira din ako ng Mindanao nung panahon na yon. Way back 1970s nung time na yon. At pag may narinig ako na nung hindi ko nga alam yung sound na yun parang kakaiba sa aking pandinig. Sa kabila ng kanyang pamamalagi sa Mindanao, hindi pa rin niya dito nalaman ang tungkol sa Islam. Hanggang dumating sa kanya ang pagkakataong mangibang bayan. Siguro hindi ako maging Muslim siguro kung hindi ako nakapunta dito sa Qatar. Gawa din na kasi matagal na ako nagtrabaho dun sa Pilipinas. So nung napunta ako rito, mayroon lang nagyaya sa akin na isang kasama ko sa trabaho na isang sabi lang niya na, bro, sama ka sa akin kasi may pag-aaral nga sa Islamic Center. So hindi ko iniisip yun. Sumagi sa isip ko na pagpunta ko, di ko nga alam kung ano Islamic Center na yun So nung time na yun. So siguro baka maring isang sign o may isang daan siguro na maaring magbigay sa akin ng way na makilala ko yung Islam. Hindi lubos akalain ni Ibrahim na maging ang mga Muslim pala ay naniniwala rin kay Jesucristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ngunit mayroon lamang pinagkaiba sa itinuturo na aral sa Kristyanismo. Nung bilang isang Kristiyano, matindi nga talagang paniniwala talaga ng Kristiyano sa kanya dahil nga siya nga yung Diyos anak ng Diyos. So kung titingnan mo talaga, sinasamba siya. Okay? Pero kung titingnan mo siya, in comparison to Quran talaga, sa Quran, iba. Kasi ang katayuan nga ni Kristo alayhi salam dun sa Quran ay isang dakilang sugo, no? Isang propeta ng Diyos. Kung balikan natin doon sa Biblia, maraming katuruan si Kristo doon na talagang Islamic ang dating. Hindi na napansin ng mga kapatid natin. Yung pagtuturo na may isang Diyos na dapat sambahin at wala ng iba. Wala ka nang itambal sa Kanya, no? At tinuro pa niya na dapat makilala ang dakilang Diyos at siya ay sugo. So marami siyang mga talata sinasabi doon, bagkus yung mga Kristiyano o yung mga kapanahon na hindi naniwala sa Kanya. So ito ay na-convert sa Quran dahil doon sa Quran at marami ding talata doon na nagsasabi talaga siya sugo. Doon sa Suratul Maryam, no? Kung saan sa pinanganak, no? Halimbawa dun sa milagro na ginagawa niya sa Biblia. Kung mapansin niya, unang milagro niya sa Biblia nung isang pista, no? Okay, inuman, at ang milagro siya ng isang alak, no? Pero kung ikumpara natin sa Quran, ang unang milagro niya, yung ilang buwan lang siya, no? Yun ang unang milagro, nagsalita siya dahil pinagtanggol ang kanyang ina. Pinag-aralan at siniliksik ni Ibrahim ang mga aral ng Islam at ang kanyang kaalaman mismo sa Biblia ang nagatid sa kanya tungo sa pananampalatayang ito. So malaki ang bagay ang Biblia dahil kasi yun ang pananampalataya namin, madali lang namin ma-relate doon sa Quran. Kasi minsan
may mga istorya doon, na mabasa mo doon, kaya lang, may mga pagkakaiba lang. Pero mas madali, hindi ako nahirapan tungkol dyan. Kasi ako bilang Kristiyano nung araw kasi, siyempre ang pananampalataya namin ay nagbabatay lang, no, sa Panginoong Jesucristo, no, yung paniwala namin sa pamagitan ng kanyang dugo, kami ay naligtas sa pangalan, no. Kung mabanggit ko yung John 1:1, no, yung Panginoon, yung salita niya, na sinabing salita doon ay si Jesucristo, na siya ay yung ang Diyos ay nagpakatawang tao at bumaba sa mundo, na siya ay si Jesucristo para iligtas yung kasalanan. Pero nang nalaman ko pala ang pagtuturo sa Islam pala na si Jesucristo pala isang propeta lang, no? Isang propeta, isang sugo, dakilang sugo. Ang Islam naman ay mayroon naman tarasang kasagutan kung anong itatanong mo at nasasagot naman nila. Hindi katulad dun sa Kristyanismo talaga, maraming nakahang na tanong na hindi nila kayang sagutin. So, unti-unti talagang pinag-aralan ko. Hindi lang nakikinig ako dun sa ustads kung ano yung mga discussion niya sa mga paghahambing dyan sa Biblia at sa Quran. Talagang nagre-research din ako sa internet, ganyan. Nagbabasa ako ng mga libro, lalo na yung mga binibigay dito sa Islamic Center. Binabasa ko rin siya. At doon nga, nakita ko talaga na totoo pala ang real Islam. Hindi naman madali para sa isang tao na baguhin ang kanyang mga nakagawian. Ngunit paano kung ang mga ito ay pinagbawal na sa kanyang tinanggap na pananampalataya? Totoo, nung una, talagang mahirap talaga dahil bilang isang Kristiyano, mayroon pa tayong mga practices talaga na mahirap nating iwasan, no? So, sa unti-unting pag-aaral, so nalalaman natin na ito yung mga pinagbabawal. Kung titingnan naman natin sa Biblia din ng Kristiyano, mayroon naman mga pinagbabawal marami doon na pinukonfirm ng Quran. So ang problema nga lang doon sa Biblia, yung mga Kristiyano ngayon hindi na sinusunod. So kung ikaw talaga itapat ka talaga susunod sa kapayagan ng Diyos, ay dapat na sundin mo to. So sa part ko naman, nung talagang bago ako naging tumanggap sa, pumasok sa Islam, naging priest ng Islam, talagang unti-unti yun. Unti-unti yun, hanggang na-adapt ko lahat yun. Lalo na pag pinapractice mo siya, kasi alam mo naman talaga kung ano yung katotohanan sinabi nga ni Jesucristo sa John din, no? Sa John 8:32, hanapin mo ang katotohanan at yung katotohanan ay magpapalaya sa iyo. So siguro hindi ako nahirapan doon sa mga pinagbabawal. As lalo pa nga mas maganda Kasi yung mga pinagbawal lalo nakakatulong sa katawan mo lalo na isa, yung bawal kumain ng baboy, di ba? Alam naman na ang baboy ay maraming sakit, di ba? Naglalabasan yung mga sakit ngayon. So isang halimbawa lang yun. Pero sa isa niya, marami pa talagang pinagbabawal. Na bakit pinagbabawal? May kadahilanan ang dakilang Diyos bakit pinagbawal. Siya nakakaalam sa lahat na to. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Si Brother Ilyas ay matagal ding naglingkod bilang isang sakristan sa loob ng simbahang Katolika. Ang paghahangad na maging pari balang araw ang naging dahilan upang manirahan siya sa loob ng kumbento. Isa yun sa mga reason ko kung bakit pinasok ko ang isang sakristan na maging isang pare. At yun nga, para sabi ko sa sarili ko noon na mas mapalapit ako sa paglingkod sa Panginoon at matunghayan ko kung anong mayroon ang buhay ng isang pare. Sa kanyang pag-alis sa simbahan ay kinailangan na ni Ilyas na maghanap ng ibang trabaho. At dito niya na natagpuan ang Islam. May isang pagkakataon na nag-anyaya sa akin na isang kapatid. At parehas pa kami noon ay Kristiyano na nagsabi sa akin na marami daw kailangan na magtatrabaho sa Jeddah. Kaya lang, ang kailangan nila ay mga Muslim. Kinausap ko yung mismong sales representative ng Saudi Arabia para matunghayan ko kung paano mag-shadow o yakapin ang Islam. So hanggang sa nag-decide ako na sige, yayakapin ko ang Islam at gusto ko makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil sa hanap buhay ang naging paraan ng kanyang pagyakap sa Islam, maaari niya sana itong talikuran o kaya magkunwari na lamang siyang Muslim. Pero hindi niya ito ginawa. Bagkos, siya ay nanatiling isang matibay na Muslim hanggang sa ngayon. Ano kaya ang kadahilanan upang kanya itong panghawakan ng mahigpit? Kung babalikan natin yung mga sinabi ko, yung mga statement ko nung una, na hinahanap ko yung
pagiging isang tagasunod ni Jesus. Hinahanap ko yung makakapaglilingkod ako sa nag-iisang Diyos. So, ibig sabihin kapatid, natunghayan ko na yung hinahanap ko noon pa. Na mas lalong mapalapit ako sa Panginoon, sa pagsilbi sa Panginoon. At masunod ko yung mga mensahe na binigay at pinahayag ng mga propeta, ng mga nauna pa kay Prophet Jesus, sumakanya nawang kapayapaan. So ngayon, dito ko lang pala matagpuan yung nagsasamba ka sa nag-iisang Diyos. Yung Diyos na hindi ipinanganak o nanganak o nagkatawang tao o yung naipako ang Diyos na yan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Si Sister Fatima ay isang dating madreng Katoliko. Gaya ng pari, siya ay tinuturing ng mga alagad ng simbahan na nakatuon lamang ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Nung bata pa po ako ay talagang pinangarap ko na maging madre. Sa akin yun na ang pagiging madre, yun ang talagang totoong consecration to God, talagang total surrender to God. Kasi yung bata ko, naging active ako sa simbahan, sa charismatic, sa choir member ako, at officer sa church. Parang hindi pa rin ako makontento sa pagsiserve ko sa God. Sabi ko, why not ialay ko na lang yung buong buhay ko sa God and to serve Him fully until death. Kasi sa akin, nung Christian pa ako, sa akin, yung mundo ay just a material world. So, I want something serving God, which is a perfect life for me. Yun ang pag-akala ko kasi this is the perfect life, yung convent. Serving God, yung ginagawa lang namin sa konbento is to pray many times, 4 times, 5 times, at yun lang, working inside the convent. So, para sa akin, ito yung wala akong nakikitang pagkakamali yung that time. Kasi hindi ko naman alam yung Islam that time. So, para sa akin yun ang perfect life sa convent. At malapit sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang pamumuhay madre, nagkaroon ng pagkakataon si Sister Fatima na mamuhay sa labas ng kumbento at doon niya una nakita ang buhay ng isang Muslim. Well, alhamdulillah, meron po akong roommate before. Siya ay born Muslim at nakikita ko po siyang nagpe-pray 5 times. She observed fasting. At I usually ask her, and she gave me da'wah about Islam. And she gave me books. And nagiging friend ko rin siya, ang roommate ko. She's a Tausug, from the Tausug tribe. Yeah, alhamdulillah, she's a practicing Muslim. And tuloy, hindi niya ako pinipilit, but nasa nakikita ko how she pray and all the things. Even her, I used to ask her questions. At sa nakikita ko talagang ang Islam ay ito yung true religion. Kasi she even gave me books about Islam, at yung talagang nagpa-Islam sa akin, yung nabasa kong ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ito yung talagang nag-open ng mind ko at heart ko about Jesus, the divinity of Jesus, and the prophecy, the prophethood of Muhammad. Kasi hindi ko rin alam si Muhammad that time ng madre. Hindi din na-introduce sa simbahan kung sino si Muhammad. So, through reading books, na-clear sa mind ko ang totoong reliyon talaga, na Islam is the only acceptable religion. Hindi naging madali ang pagtanggap ng mga taong malapit kay Sister Fatima sa kanyang disyong yakapin ang Islam. Ito na rin ang isa sa mga naging pagsubok sa kanyang buhay. And after embracing Islam, maraming friends talaga at sa mga flatmate ko, talagang negative ang kanilang reaction na nag-Islam ako. And sa akin, I don't care. But for me,
I am the winner because in the day of judgment, I will be rewarded. But these people, mananahimik din sila after a while. Actually, after 2 months, nanahimik din sila. And, I just continue my life as a Muslim. And through my actions, they realized na talagang totoo pala ang kanyang pag-Islam. Okay? And, and para sa akin, I prefer, for me, sa mga gustong mag-Islam, they should please their Lord, not sa mga tao, because they are just created beings. They are just creations of Allah. And we should have fear. Kailangan matakot tayo sa Allah, wag sa mga tao. If you think na if you are pursuing Islam, if you want to embrace Islam, inshallah, katakutan mo lang wag lang yung tao, because they are just creations of Allah. Hindi na naging mahirap para sa kanya ang sumunod sa kasuotan ng babae sa Islam, dahil hindi rin ito nalalayo sa kanyang nakagawiang suot noong siya ay madre pa. Ang paggamit ng hijab, ito po ay isang order from God, subhanallah. At ito po ay isang submission. And it is obligatory to every Muslim woman na maghijab. So, kung hindi tayo naghihijab, therefore, hindi natin naiintindihan yung shahada na sinasabi. Kasi nagsasabi tayo, Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah means affirmation that you are affirming that kinatanggap ko na po yung Diyos. So, when you say tinatanggap, therefore, you have to follow yung gusto ng Diyos at iwasan mo yung ayaw ng Diyos. So, ano ba yung gusto ng Diyos for Muslim woman? He wants us to cover ourselves, to protect from temptation. At nagkakasala din yung lalaki. It's because of her, if she shows her beauty. So, if she dressed properly, then walang temptation in the society. There will be no corruption. There will be no sins. At she's saving the men from temptation. Hindi din sila magkasala. At talagang it is the perfect religion, as what the Quran said in Surah Al-Ma'idah chapter 5 verses 3. And I have perfected and completed the religion for you, and I have chosen Islam as your religion. Therefore, nakompleta na yung Islam. And it is, Allah is the lawgiver. He completed the religion perfectly. At wala itong pagkakamali. So, for me, I just submit to the one and only God. And wala nang pagdududa. Sa 9 years ko na as magiging Muslim, naging masaya po ako sa perfect religion, because Islam is a complete code of life. It is a practical way of life to all people, at all the different kinds of people in different places. Islam is the only acceptable of God. Hindi madali magdesisyon na talikuran ang pananampalataya na iyong kinalikihan, lalo na kung ikaw mismo ang naglilingkod dito. Ngunit ano nga ba ang dapat mong gawin kung sa gitna ng iyong paglalakbay sa buhay na ito ay matuklasan mo na mayroon palang pananampalataya na may kumpletong panuntunan sa buhay, at kung saan ang mga aral ay laging may batayan at tunay na masasaligan? Gaya ng ating mga natunghayang mga kwento, ang katotohanan ay maaaring makarating sa atin sa iba't ibang paraan, ngunit ang tanong ay kung ano ang magiging hakbang natin kapag dumating na sa atin ang pagkakataong ito. Hanggang sa susunod pong muli na programa ng Mga usaping sasagutin at lilinawin ng Islam at mga Muslim. Oh Allah, I am waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba wall. Sa lahat ng Filipino na nagsiyakap sa Islam, ay di pahuhuli si dating Reverend Armando L. Barcelon
na itinuring ng karamihang Muslim sa Pilipinas na pambato ng Islam dito sa bansa. Si Reverend Armando Barcelon, na ngayon ay Ustadz Ahmad Barcelon, ay walang kapagod-pagod sa pagpapalaganap ng Islam. Maging ang kabundukan ay kanyang tinatawid, maiparating lamang niya maging sa liblib na dako ng Pilipinas ang mga aral ng Islam. Sa unang tanong ko, ginusto po ba ni Jesucristo na siya'y maipako sa krus? Siya ay tinaguriang Ahmed Didat ng Pilipinas dahil sa kanyang pakikipagdebate sa mga ngaral ng iba't ibang relihiyon. Paano kung maipakita ko sa Biblia na bawal ang pag-ahit ng balba? Tatanggapin mo, hindi ka dapat mag-aral. Marami sa mga kakristyanuhan sa iba't ibang sekta ang nagsiyakap sa Islam. Bukod pa dito ang libo-libong nagsiyakap sa Islam sa kanyang palatuntunan sa radyo. Sa kabituran ng iyong puso, kapatid ng Elby, ang iyong panunumpa ng pagyakap sa Islam. Asyhadu, anla, ilaha. Sa pagbisita ko sa kanya, ako ay namangha sapagkat kakaiba sa mga mangangaral ng ibang relihiyon na nagtatamasa ng karangyaan. Di ako makapaniwala kung hindi ko nasaksihan na ang pinakapopular na mangangaral ng Islam sa Pilipinas ay ganito kasimple at kapayak ang pamumuhay. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa Sa totoo lang po, wala sa hinagap ko na yumakap sa pananampalatayang Islam. Ni sa guni-guni ay hindi ko akalain na ako po ay magiging isang mananampalatayang Muslim. Dahil maganda na po ang kalagayan ko at naabot ko na po ang isang mataas na kalagayan sa reliyong Kristyanismo. Matayog na kalagayan ang isang maging reverend na pinapangarap ng bawat mga ngaral na mga Kristiyano. Ngunit, dumating po sa pagkakataon na ako po ay naghahanap na ng katotohanan. Sa totoo lang po, walang nag-akay sa akin na yumakas sa pananampalatayang Islam. Tanging ang Diyos lamang ang siyang gumabay sa akin, tanging ang Allah, subhanahu wa ta'ala, ang siyang naggabay sa akin. Nakita ko ang Islam dahil hinanapan ko lang po ito ng kamalian. Upang gamitin ko sa pagpapalaganap ko sa pag-akay sa reliyong Kristyanismo na aking nakamulatan at aking pinaghirapan na maabot. At dahil sa paghahanap ko ng kamalian sa reliyon ng Islam, ang nasumpong akong kamalian ay mismo pala ang aking reliyon, ang siyang tantad ng kamalian. Yung po ang naging dahilan, naging susi upang mayakap ko ang tunay na reliyon na mula sa Diyos. At nang yakapin ko po ang pananampalatayang Islam, mabibigat na pagsubok ang dumating sa aking buhay. Naging una kong taga-usig ang aking mismong magulang, ang aking ama, ang aking daddy, sapagkat nag-iisa po nila akong anak. Hindi nila akalain na ang kailang iginagalang na reverend mag-Muslim. Tiniis ko po lahat ng mga pagsubok na ito. Hinamon ko pa ang aking mga magulang na handa kong balikan ang aking dating paniniwala kung makakakita sila ng maling aral dito sa loob ng pananampalatayang Islam. At sa loob po ng 7 taon, tiniis ko po yan ang mga pag-uusig na aking naranasan sa kanila at sila man din po ay yumakap sa Islam. Sa ngayon po ay halos 90% na po ng aking mga kamag-anak at kapamilya ang nandito na po sa loob ng pananampalatayang Islam. And I feel strong. I can feel Islam running in my veins. To see my Isa lang po ang tiyak na aking masasabi sa mga taong nagtatanong po bakit ko niyakap ang Islam. Kung susuriin niyo po ang pananampalatayang Islam, wala po kayong pupuntahan kundi yakapin ito. Dahil kung talagang tunay tayo naghahanap ng tunay na reliyon, reliyon na kung saan hindi ilusyon, reliyon na kung saan ay walang pag-aalilangan, matatag at matapat na reliyon, wala pong pupuntahan ng tao, kundi yakapin ang siyang reliyon na ipinangaral ng lahat ng mga propeta ng Diyos. Mula ng panahon ni Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang sa huling sugo na ipinarating sa sangkatauhan ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa aking mga kababayan at sa aking mga kapwa mga ngaral, anumang klaseng reliyon o sekta na inyong kinabibilangan, kaibigan, subukan niyong saliksikin ang pananampalatayang Islam. Huwag tayong maging bias. Kung tunay tayong may takot sa Diyos at naghahanap ng matuwid na pananampalataya,
Huwag nating ipagmalaki na tama na ang ating kinalalagyan. Subukan natin na suriin din ang ibang reliyon at pakisama nyo na po ang pananampalatayang Islam. Baka naman sa inyong pagkasaliksik ay tunay na masumpungan nyo, kagaya ko, ang tunay na reliyon. Kami po'y nag-iimbita, nag-aanyaya sa inyo na inyo pong suriin ang pananampalatayang Islam. Dahil ito po ang reliyon na kung saan negatibo ang tingin ng tao. Ngunit, ang lahat ng mga lumalabas na mga negatibo ay pawang lahat po ay walang katotohanan. Bagkos ang masusumpungan nyo dito sa loob ng pananampalatayang Islam ay ang matapat at malinis nito at dalisay na aral at doktrina na nakapaloob dito sa loob ng reliyong ito. Miles away, oceans apart, never in my sight, always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger, a tear rolls down my eye. I'm thinking all the time where the day will come, standing there before you, accept this heart of mine, standing in it all, making my door, drinking blessings from your well, the challenge. Playing on the desert sand, two friends forever true. Little did they know back then what the Noong nandito din ako sa Pilipinas, I was working with Far East Bank and Trust Company. At the same time, I was taking up law. Kaya lang na-offeran ako ng trabaho sa Saudi Arabia to work as an administration manager. Tinanggap ko. So nung dumating ako sa Saudi Arabia, doon ako nabigyan ng mga reading materials about Islam. Binigyan ko ang sarili ko ng chance na alamin, nagbasa ako. Instead na gugulin ko ang time ko sa pag-alaala sa pamilya ko, na homesick lang ako. So I utilized my spare time in reading those Islamic books. And finally, nakita ko na iyon ang katotohanan, kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang Islam. But of course, I judge Islam by the scriptures, by the teachings. Hindi ko tiningnan doon sa mga ibinabalita tungkol sa mga Muslim, sapagkat maraming narinig tayo tungkol sa mga pagkakamali ng Muslim. So, of course, hindi ko doon ibinase ang aking pag-aaral. The prophet's faithful friend, trusted and protected him. His love had Hindi ako Muslim, yung mga pagsasalita ng mga hindi ka nais-nais na mga kataga, parang napakasimple, napakadali lang na sinasabi ito. So kung may tunay tayong takot sa Panginoong Diyos, of course, iwasan natin pagsasalita ng masama. Kung halimbawa, nagiging mainitin tayo, we have to do our best na makontrol natin, hindi tayo basta-basta magpatatangay sa emosyon, sa bugso ng damdamin. Napag-aralan ko na ang pagdarasal 5 times a day, dahil in Islam, we are required to pray 5 times a day. Pero sa Islam pala, hindi assurance na mapupunta ka rin sa paraiso kung hindi ka magiging mabuti sa iyong mga magulang. At of course, ganon din sa aking asawa, sa aking mga anak, at yung mga bisyo na dati kong ginagawa, sinikap ko na alisin ito dahil ang katotohanan, wala itong maidudulot sa atin at higit sa lahat, hindi malulugod sa atin ang Panginoong Diyos. Dahil sa Islam actually, we are duty bound to believe sa tinatawag na Day of Judgment. Dapat habang siya'y nabubuhay, sikapin niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay bagay na kalugod-lugod sa Panginoong Diyos, sapagkat ang higit na pinaghahandaan ng isang tunay na mananampalataya ng mga Muslim ay ang next life na tinatawag ang kabilang buhay, dahil doon ang final abode natin at doon ang tinatawag na everlasting life. So sa mundong ito, maaring mabuhay tayo 60 years, 70 years. But what is 70 years compared to an everlasting life kung ang ating pananampalataya ay tama at ayon sa pananampalataya na ipinadala sa atin ng ating lumikha? Pero of course, marami ang aral ng Islam na dapat matutunan at sikapin ng isang tao na ipamuhay ito.
para magbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, kapayapaan, satisfaction, contentment, higit sa lahat, assurance sa kanya na makamta niya ang salvation o ang paraiso sa darating na day of judgment. Allah be pleased with him, companion in Jannah. Oh, bless. Sometimes, when the world's not on your side, you don't know where to run to. You don't know where. Ako po ay isinilang na bilang Katoliko at nang ako ay umabot sa edad na 18, way back 1979, ay nakonverte naman ako sa Iglesia ni Cristo. At matapos na maging pastor ng 1993, ay nadestino ako sa Ibayong Dagat sa Tokyo, Japan. Bilang pinaka-officer in charge o namumunong ministro noong taong 1993. Tumagal ako sa pagmiministro sa loob ng iglesia hanggang taong 2003. Bilang isang mag-aaral dati ng pagmiministro sa iglesia, ay naging malapit ako sa tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia na walang iba kundi ang yumaong kapatid na Eranio G. Manalo. Kung meron man akong itinuturing na pinakapangalawang ama na, sapagkat siya ay lubhang napakabait sa akin at napakabait sa aking sambahayan. Kumbaga ay para na rin siyang lolo ng aking mga anak. So now, as you long for your past, prepare for your future. But knowing na taong 2008 ay meron ako nakilala isang Maranaw na nagtitinda ng DVD. Pagkatapos ay inusyoso ko siya kung anong kanyang relihiyon at nalaman kong ang kanyang relihiyon ay Islam. Nalaman ko siya ay Muslim. At sa aming pagkukwentuhan ay may nabanggit siyang reverendo na na-convert sa Islam. Ang pangalan ay Ustadz Ahmad Barcelon. Naging interesado ko at nagkita kami ni Ustadz Ahmad Barcelon at sa maikling pakikipag-usap sa kanya ay nakumbinsi ako at nagbalik Islam. Ang naging pangalan ko na sa Islam ay Abdullah. You are never alone. Just reach into your heart. Mahirap makumberte sapagkat nasubukan ko na eh. Mula sa pagiging Katoliko ay nag-iglesia ni Cristo ko. Itinakula ko ng magulang ko sa aking pag-iglesia ni Cristo sa pagkakaalam ko noon na yan na ang tunay na relihiyon. Kaya yung aking paglipat dito sa Islam ay hindi mahirap para sa akin sapagkat ang aking pinagbabatayan ay dokumento. Ang pinaka nakatawag pansin sa akin sa aking paglipat o pagbabalik Islam ay nakasulat sa Deuteronomy 18:18-19 na doon ay hinuhulaan ang isang paglitaw ng isang propeta na kagaya ng propetang si Moises. Kaya hindi naman ang paglitaw ng isang tao pagkatapos ni Jesucristo na mas higit pa kay Solomon. Kaya hindi naman ang isang tao na magpapakilala tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya hinanap ko yun. Sa Biblia ay wala kang makikita kung sino yung sinasabing magpapakilala sa Kanya o magpapatotoo sa Kanya. At yun ay nasumpungan ko na lamang. Kumbaga sa Theory of Evolution, ang pinaka missing link ng Bible ay walang iba kundi ang Quran. At nalaman ko na binabanggit sa Deuteronomy 18:18-19 at yung darating na magpapakilala kay Jesucristo ay walang iba kundi ang Prophet Muhammad, peace be upon him.
napakaganda na para sa akin noon ng dati kong relihiyon. Okay? Pero nang makita ko ang katuruan sa Islam, sa maliit na nalalaman ko pa lamang sa Islam ay napakalaki pala ng kakulangan ng kaalaman sa kung ang gagamitin lamang sa pag-aaral sa paglilingkod ay ang Biblia. Kung yung aking mga kasamahan ay makapagbibigay ng panahon para saliksikin ang Quran, ang katuruan ng Islam, ay hindi malayo na kami magkasama-sama sa paglilingkod na ito. You were never alone. Through sorrow and through grief, through happiness and peace, you will never. She was a woman of nobility, successful in all her trade. Many wealthy men had asked for her, she turned them all away. Dati po akong Katoliko, so sumasama ako sa nanay ko na nagsisimba, na pinupunasan ko, tulad ng ina ko, ang mga paa ni Jesucristo na ipinupunas sa aking mga muka bilang paggalang kay Jesucristo noon. Ngayon, nung nagkaroon ako ng isip, tumanda na rin ako at nakilala ako ng isang lalaki na pwede kong maging asawa. Nag-asawa ako, ngunit hindi siya Katoliko. Siya isang iglesia ni Cristo. So, nag-iglesia ako noon. Subalit, parang masalimuot ang buhay namin noon. Sapagkat konting ibot, kahit konting pagkakamali, konting problema, nagkakaroon kami ng sigulot ng aking asawa. Palagi kami nag-aaway, kahit konting dahilan lang. Pero nung natagpuan ko ang Islam, mag-away man kami, kahit malaking pag-aaway, masarap sa aming kalooban. Maganda na, ibig sabihin, naging malawak na ang aming pangunawa kasi sa buhay mula nung kami nag-Muslim. If you ask her, why doesn't she cry? There's no one by her side. She's the only one that's left behind. Patiently she said. Tumira rin kami sa Mindanao nung ako'y maliit pa kasi doon ako pinanganak. Hanggang grade 2 ako, nasa Mindanao ako. So, ang naririnig ko sa tatay ko noon, ang mga Muslim mamamatay tao. Kaya takot na takot ako sa mga Muslim noon. Ipinakilala sa akin ang Islam ng aking ate na nanggaling sa Saudi Arabia. Naghanap siya ng Islamic school para mapag-aralan ko ang Islam. Tuwing mag-aaral kami, meron kami na pag-aaralan na napag-ambing ko ang Biblia at ang Quran. Many honored her and gave her faith when the times were bad. So, natuklasan ko, kaya pala nung ako'y Kristiyano, lagi ako nagbabasa ng Biblia, talagang nagsasalungat ang mga sinasabi sa bawat book sa Biblia. Ngayon, dito naman sa Quran, lahat ng sinasabi sa Quran, walang conflict. Talagang iisa lang, kasi palibhasa ang Quran talagang galing sa Diyos. Nung kami nasa Islam na, sinunod na namin ang lahat ng mga katuruan ng Diyos sa Quran na nakabatay. Kasi sa Islam o sa pagiging Muslim, marami ang dapat sundin. Hindi katulad sa Katoliko o sa anumang Kristyanismong reliyon. Ang Kristyanismo kasi, malaya sila sa kanilang ginagawa. Walang magbabawal. دين الإسلام ديني والأرض بغير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان دين الإسلام ديني والأرض بغير ديني محمد اللي هديني Nung nagsuot na ako ng hijab, madrama ang pagsusuot ko nito nung umpisa. Nung pumasok ako dito sa school na nagganito,
dumating ang aming principal, nakita ako nakaganito, nagalit siya. Sabi niya, ba't nagganyan ka? Alam kong Muslim ka, pero hindi ko inaasahan na magaganyan ka, sabi. Baka matakot sa yung mga bata niyan, sabi. Ma'am, hindi po. Actually, ma'am, nung humarap ako sa kanila, ma'am, tuwang-tuwa sila. May Virgin Mary daw dito sa school, ma'am. Ako daw yun, sabi nila. Talaga, sabi. O sige na nga, kung magpalit tayo ng sapatos, sabi, ano pat nagpalitan pa ako ng reliyon kung hindi ko rin susundin ang panuntunan ng reliyon na tinanggap ko, sabi. O sige, pinapayagan na kita magganyan. Pero, wag kang magsusot ng itim, sabi. Yes, ma'am, kako. Umiyak talaga ako. دين الإسلام ديني والعرض بغير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان ديني. Kailangan talukbungan talaga ang ulo ng isang babae para matalukbungan ng kanyang aura na dapat hindi nakikita ng mga kalalakihan. Sapagkat ang aura ng isang babae ay kailangan nakatago dahil ito'y nakapagbibigay o nakapag-uudyok sa mga kalalakihan na manamantala sa isang babae. Pero ang number 1 na dahilan, utos yun ng Diyos. Kaya yun iniutos ng Diyos sa lahat ng mga kababaihan na kanyang nilikha, katulad ni Virgin Mary, sinusunod niya ang ating Diyos na lumikha sa lahat, kaya't nagtatalukbong siya ng kanyang buong katawan. Kasi sumusunod lamang siya sa Diyos. At yun ay nagpapakita ng paggalang. Iginagalang ng mga lalaki ang mga babaeng nakatalukbong. If you ask her, why does she dress that way? All covered up in a world that gives it all away. Proudly she would say, I am a Muslim. Sa Islam, hindi kami nanghihikayat ng magmumuslim. Kasi hindi naman iniutos na maghikayat kami. Kundi, ipinapahayag lang namin ang katotohanan na galing sa Diyos. Kaya gusto ko lang padama sa lahat, Muslim man o hindi Muslim, ang kahalagahan ng ibinigay ng Diyos na relihiyon o panuntunan sa buhay na Islam. Ang ibig kasing sabihin ng Islam ay panuntunan sa buhay. Ito ay ang pagsunod, pagtalima, at pagtupad sa lahat ng kautusan ng Diyos. Pag ginawa mo ito, lahat talaga ng ikikilos mo, Diyos ang iniisip mo. Kaya talagang mawawala ka sa kaligawan. Hindi ka maliligaw ng landas kung ang iniisip mo ay ang batas ng Diyos. Ganon kasi sa Muslim. Lahat ng kilos, salita, ang iniisip ng isang Muslim ay tinitignan siya ng Diyos. Iniisip niya kung tama ba ito o hindi. Kaya lahat ng mga kilos at pananalita ng isang Muslim ay nakabatay sa batas ng Diyos. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There's no God but Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There's no God but Allah. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please. Lumaki ako sa Maynila, sa lugar ng Tayuman, na kung saan napakaraming mga rebulto dyan. Ang magulang ko ay maituturing kong sagrado katoliko. Hindi lang sila maituturing na sagrado dekandado pa. Dahil ang kanilang mga puso ay talagang masasabi natin na talagang close dun sa pananampalataya ng Katolisismo na may mga ipinaparadang santo nung ako'y bata pa. Sumasama ako ron, whether I like it or not. Ginagawa namin yon. Nung time na, sa panahon ko nung ako'y bata pa, nagkaroon na ako ng tinatawag na personal attachments sa mga ibang grupo naman ng Kristyanismo. Ibig sabihin, sa ibang grupo, kagaya ng mga born again, nagkaroon din ako ng mga personal communication, kagaya kay Kenneth Hagin Ministries, which is in the US. Nagkaroon din ako ng communication doon kay Pastor Ed Lapis ng Day by Day.
Kaya yun yung mga something na masasabi ko na isang highlight sa buhay ko bilang Kristiyano, bilang born again that time. Ngayon, nung dumating yung time na patuloy yung pag-aaral mo ng Biblia, naguluhan na rin ako kung ano bang dapat kong paniwalaan. Dumating sa akin yung tinatawag na pagsusuri. Among all the religions na pinag-aaralan namin when I was a born-again Christian noon, Islam lang ang nakikita kong pagdating sa kaisahan ng Panginoon, Islam lang ang may pinakamalalim na talagang pagkilala. Pag sinabing isa lang eh. Malinaw ang Islam at kailanman hindi ito nagkakaroon ng question. No, there's no question in Islam. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them. Naghanap ako noon ng Muslim sa lugar namin, kapitbahay, pero wala naman akong makitang Muslim o kilalang Muslim. Even in schools, wala akong alam na Muslim eh. Naglakas ako ng loob na buksan yung PLDT directory at tumawag sa Office on Muslim Affairs. Tapos ibinigay sa akin yung address ng Islamic Wisdom Worldwide dyan sa lugar ng Quiapo. Doon ako nagpunta noon. Nung pagpunta ko sa lugar ng Quiapo, mayroon akong nakausap na brother at pinaliwanag niya sa akin yung Islam. Ngayon, umabot yung discussion namin ng almost 3.5 hours. Nagtataka ako kung sa tuwing pagsasalita ko, may sagot siya eh. Pero kapag ako naman nang hahanapan niya ng katanungan, doon ako napapa-hands up. Kagaya ng like for example, the authenticity of the scripture, sa kagaya na sinabi ko. Tagalog, papangaral mo Tagalog. If ikaw ay English-speaking people, papaliwanag mo English. Pero alam naman ng mga nangangaral kung ano ang lengguwahe ng mga propeta. Lengguwahe ni Moses, Hebrew. Lengguwahe ni Jesus is Aramaic. The language of Prophet Muhammad is Arabic. Ngayon, alam nila yan eh. Ngayon, hinahanap sa akin ngayon yung Aramaic, which is the language of Jesus Christ. The language of Moses. Pero wala nga naman tayo dito nun. Mga Bibles natin dito, hindi naman nagtataglay nun. Dahil nung kapanahonan na yun, hindi naman labas yung parallel Bible na kung saan andyan yung mga Hebrew at mga iba-iba pa. Hindi naman ganun widely circulated yun that time. Hanggang sa naging malalim yung pag-uusap namin. Nung hapong yun, ang nangyari sa akin ay, kumbaga parang nag-declare na ako. Sabi ko, I will embrace na Islam. Ang nangyari, inakampanya ako dun sa Golden Mosque, inside the Golden Mosque. Then, I took my shahada. After kong mag-shahada, actually, yung unang-unang sujud ko, o yung prostration na ginawa ko, yun ang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan sa buhay ko. Parang hindi ko maipaliwanag kung ano yung meron dito. Yung unang-unang pagpapatira pa ako, naramdaman ko na sabi ko, Ya Allah. Sabi ko, hindi ko pa alam ang prayers noon. Hindi ko pa alam kung paano inuusan ng mga panalangin. Pero nung sinabi ko, Ya Allah, sabi ko, O Panginoon, O Allah, sabi ko, ikaw na ang bahala sa akin. Ikaw ang bahala sa pamilya ko. Pag prostrate ko, pagtaas ng ulo ko, parang ang feeling ko, parang ang liwanag ng paligid ko. After ko yakapin ng Islam, dumating yung mga ilang panahon, ilang buwan, yumakap na rin sa Islam ang aking pamilya. Ang aking magulang, ang aking mga kapatid, ang aking lola, ang aking tito, mga pinsan, at iba pang mga kamag-anak. Actually, ako yung first Muslim in my community. Kaya I am proud. Hindi ako nahirapan ipaliwanag ang Islam sa kanila. At hindi rin sila nahirapan tanggapin ako. Dahil hindi naman ako kailanman nakagawa ng kasamaan sa aming komunidad. Nung yakapin ko ang Islam, sabi ko, Panginoon, O Allah, sabi ko, wala na akong trabaho. Sabi ko, mas pinili kita. Sabi ko. Kaya ang nangyari nun, tumahimik ako, sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, sana makahanap ako ng trabaho na kung saan mabibigyan ko ng time yung pagsamba ko sa Panginoon. At bukod ron, bukod sa pagsamba sa Panginoon, magagampanan ko yung tinatawag na utos mo para sa iyong mga alipin. Hanggang sa isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawagan nga ako. No? May tumawag sa akin, dito nga from this organization, from Greenpeace. Kaya isa yun sa mga bagay na masasabi ko na ikinagagalak ko, na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, kagaya ko, yung isang masasabing napakagandang hanap buhay.
Dito nga, nailagay ako dito, na kung saan, nung nagtatravel na ako, doon ko nakikita ang ganda ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ko nakikita na ang ganda ng paligid kung hindi lang talaga dudumihan ng tao eh. Napakaganda ng kalikasan. Ang karagatan, napakaganda ng tubig ng karagatan. Ang kalupaan, makikita natin, napakaganda ng kalupaan. Malinis ang kalupaan kung atin lang talagang pagsusumikapan, nagawin ang mga bagay-bagay. Actually, pag nasa ere kasi tayo, nakasakay ka ng aeroplano, makikita mo yung ganda ng paligid eh. Makikita mo yung ganda ng nilikha ng dakilang tagapaglikha. Kaya ginagampanan ko yung aking hanap buhay para, una, anyayahan ng tao sa tunay na pananampalataya o sa matuwid na landas, at bilang empleyado, ay ipakilala ko naman kung ano yung ganda ng dapat gawin natin o isukulin natin sa kalikasan. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give. Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. From darkness to light. Bago po ako kasi naging pastor, isa rin po akong manginginom. Maraming bisyo. Lahat ng mga kamunduhang ng isang tao, lalo na lalaki, ay nagawa ko. Hanggang isang araw na yung mayroong isang ministro o isang pastor na kumbaga nagkaroon siya ng lakas ng loob para lapitan ako. Basahan ng Biblia, sabihin niya sa akin kung gaano kabuti ang Diyos. Na ang isang tao ay dapat sumasamba, may sinasambang Diyos. So sa patuloy niyang pagsasabi sa akin ng ganun, nahikayat ako na pumunta, pasyalan yung kanilang simbahan. At dahil doon sa eagerness ko, yung kagustuhan ko din, na yun nga, magbago, pinili kong umanib sa kanilang sekta. Yun yung tinatawag na born again. So ganun ang nangyari sa akin. Hindi ako biglang nangaral. Inaral ko din. At that time, yun yung alam ko na katotohanan. So yun ang past life. Yun yung si Pastor Neil Banaw before. Yung kapatid ko din, nauna sa akin nag-Islam yun eh. Sabi niya sa akin yung galing mo, yung talino mo, sana magamit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sabi niya sa akin eh. Gusto ko maibigay din sa iyo yung taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Is yun yung patnubay na tinatawag. Sabi ko, itaga mo sa bato, hindi ako magmumuslim. Yun ang binitawan ko sa kanya. Then, nung umalis siya, binigyan niya ako ng Quran. And then, yung Muslim-Christian dialogue. So, binasa ko. Tiningnan ko kagad, may mga verses kasi sa Bible na nandun. May mga teksto sa Bible na nandun. Na nagpapatunay na ang Biblia ay minanipula na ng tao. Hindi masasabi na ito'y salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos hindi nagkakamali, hindi siya nagsisisi. Ang Diyos hindi natutulog. Sa Bible nakalagay, natulog, nagpahinga. So, Bible, at saka yung yung sinasabi ng contradiction sa Bible. Doon nagkaroon na ng na-shake na ng konti yung pero hindi pa rin yun yung sa akin na yakapin ko ang Islam. Sabi ng Diyos sa Biblia, hindi siya nanlalata, hindi siya nababago man. Tapos sasabihin natin, ang Diyos nagpahinga. Nung pumunta kasi ako doon sa radio program ni Ustad Barcelon, nung first meeting namin, nandun ako para questionin ko din siya. Parang gusto kong sabihin sa kanya, bakit po ninyo niyakap ang Islam? Samantalang napakataas yung katungkulan nyo sa pastoral. So, sabi niya sa akin noon, maganda at pumunta ka rito. So, binigyan niya ako ng mga babasahin noon, time. Hindi pa niya ako pinagsyahada. Aralin mo munang mabuti. Inaral ko kung ano yung katwiran, kung ano yung foundation, ano yung basihan ng pananampalatayang Islam. Talagang mula sa aking puso, yung pag-aaral. So, nung next na punta ko, nung sabihin ni Ustad Barcelon, nung time na
yakapin ko na yung Islam. Nag-decide talaga ako, shahada ako, convinced na ako na yung pananampalatayang Islam, yun yung hinahanap kong religion. Righteous is he who bows to one. Natutuwa ko, unang-una, maumpisan ko na yung tamang pagsamba. Nangihinayang ako, mawawalan ako ng pera. Kasi, tinakwil na ako ng mama ko eh. Kumbaga, hindi naman tinakwil, pero kagaya ng kapatid ko, pinabayaan. So, pinutol lahat yung aming mga, kasi may mga binibigay sa amin. Yung pension ng daddy ko, dinidivide. Sa siyam kami, magkakapatid. Nawala din ako ng service. So, maraming nawala sa akin. Walang-wala as in. Damit ko lang ang dinala ko kasi ayaw ko na masabi ng nanay ko, sa akin galing yan. Guided is he who prays Allah with punctuality. Dati, isa ako sa mga nagdi-discriminate sa mga Muslim. Ngayon, ako na yung kasali na ako dun sa dinidiscriminate. So, pag may nilalapitan akong kaibigan, mga dating membro, talagang pinapakita ko na hindi ko kinakayahan na nag-Muslim ako. Para sa akin ngayon, ang kaibigan talaga, kung ba through ups and downs eh. Kagaya ngayon, hindi ko naman kamag-anak ang mga Muslim na mga brother na nandito, pero kung ano yung meron sila, sinishare nila sa amin ng mga balik Islam. Devout is he who supplicates to Allah intensively. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang masasabi ko po ay magkaroon tayo ng tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na sumunod tayo sa pamamaraan ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa mundo yung ating buhay ay parang pag dumaraan lang. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Ibigay natin habang tayo may kalusugan pa, hindi lang yung pagdarasal, kundi yung pagtanggal mo ng mga tinik sa dinaraanan nga yung kapatid para ito hindi matisod, isang klase ng pagsamba. Ang yung pamamahinga ay isang klase ng pagsamba. So, lahat ng klaseng pagsamba ay ibigay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. God-fearing is he who contemplates death early, who starts as he sees his demise, and tears fall over waste sacrifice. Social expectation drowns us all inside. What you have should be what I want. Ang trabaho ko before ay broadcaster. Host ako ng mga radio programs, especially mga public affairs. Ang pinagmulan kong relihiyon ay hindi tiyak sapagkat marami akong pinuntahang relihiyon ng araw. Umattend ako ng born again, umattend ako ng El Shaddai. Makikita mo ako sa pagtitipon ng mga born again kung saan nakikikempot ako, nakikilundag, nakikisayaw. Makikita mo ko sa isang, kapag matindi ang problema ko, makikita mo ko sa isang misang pangkatoliko kung saan ako'y nakikiiyak. Kung saan ako napunta pananampalataya sapagkat ang pananampalataya sa aking pananong araw ay isang pagtakas lamang sa kung anong problema sa buhay meron kang dinadala. It's an outlet. Parang ganon. Ang pananaw ko o ang tingin ko sa pananampalataya. So kung ano man pananampalataya yan para sa akin, iisa lang naman yan eh. Iisa lang ang Diyos. Kung paano mo lang siya pinaglilingkuran, yun lang yun. Yun ang pagkaunawa ko sa pananampalataya. Until finally, natagpuan ko ang Islam. The clothes I wear, the way I comb my hair, how I live, oh, I don't care. This is who I am, this is me. Ang pagkakaalam nga ng tao, lalo dito sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay Muslim, taga Mindanao, kailanman di ako nakatuntong ng Mindanao eh. In fact, sa amin sa Quezon, kapag ka Muslim, iba ang takot ng tao sa Muslim. Kahit ako, lumaki akong may takot sa Muslim. Sa paanong takot? Kasi sa amin sa Quezon, ang bata normally tinatakot ng tikbalang, aswang, multo, manananggal, name it. Umuwi ka na, Angelo, gabi na. Sige ka, tikbalang ka dyan, name it. Lahat ng klaseng maligno, hindi kami matatakot. Pero pag sinabi ng isang tao, umuwi ka na, gabi na. Umuwi ka na, sige ka, dadaan na Muslim dyan, takbuhan kami. So hindi namin malamang dahilan ba't may tumatakbo. At gano'n na lang ang takot namin sa mga Muslim. Ganyan ako lumaki. Sa isang relihiyon o sa isang paniniwalang wala talagang kaalaman sa kung ano at bakit may Islam. Who I am, just let me be. 'Cause like it or not, God loves me. Hindi ko akalain na ako ay aakain sa pananampalatayang Islam. Maaring marami nagpapakilalang Muslim
sa kapanahunan natin. Ngunit saan ba natin sila dapat kilalanin? Doon tayo magsimula. To get to the top don't matter if somebody's gotta fall. You gotta brace the storm, the norms to conform. Get what you want's gonna kill us all. This is who I am. Ang Muslim ay hindi ang mga taong taga Mindanao lamang. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang nanay at tatay niya Muslim. O siya ay Arabo o nanggaling sa isa Islamikong bansa. Lalong hindi nagpapamuslim yung sasabihin mong ako ay may dugong Muslim. Hindi yan sirkulan. Wala sa dugo yan. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang pangalan niya ay Umar, Muhammad, Ibrahim. Hindi. Ang nagpapamuslim sa isang tao ay ang kung paano niya isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. At kapag ito ay natagpuan natin sa isang tao na ang Islam ay nakikita mo sa kanya, tunay na siya ay inyong pakinggan, bigyan nyo ng oras, sandali, nakausapin. At wala namang masama. At sabihin natin sa kanya, ano ba ang Islam? Nung araw, ako ang isa sa bumabati ko sa mga Muslim. Sabi ko, bakit hindi na lang hagisan ng baboy yung mga hinayupak ng mga Muslim na yan? I'm sorry for the word. At kung nung araw ang binabalita ko ay pawang mga masasamang balita ngayon, masasabi kong binabalita ko na ay puro kabutihan tungkol sa mga mabubuting o magagandang balita. Before, as a broadcaster, napakarami kong kaibigan from all walks of life. Be it politicians, famous people, kanyan sa broadcast. At para sa akin, yun ang mundo. Nabuhay ako dyan. Pero may mas maganda at mas mainam pa palang mundo na naghihintay. At ito yung mundo kung saan ako naroon ngayon. Nawalan man ako ng mga kaibigan, nawalan ako ng mga koneksyon sa mga kilalang tao sa lipunan. Hindi ako nalungkot. Sapagkat sa ngayon, napalitan naman ito ng mga kapatid na siyang minamahal ko at minamahal din naman ako. Yun ang ibinigay sa akin ng Islam. Sa Islam, itinuturo sa atin ang nag-iisang Diyos, ang dakilang lumikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siyang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. At sa Islam, mas malinaw kung nakilala kung sino ang Diyos at kung paano niya ipinadala ang mga propeta mula sa kay Propeta Adam, sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang sa huling sugo ng dakilang lumikha, ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, habag ng dakilang lumikha, ay mas nalaman ko na ang lahat ng ito, lahat ng mga propetang ipinadala ay may iisang katuruan. At maging si Propeta Jesucristo na pinakamamahal ng mga Muslim ay may iisang Diyos din na tinuturo. At yun ay natagpuan ko at nabigyan linaw sa akin sa pananampalatayang Islam. I grew up as a Catholic and I joined this a little bit conservative na Baptist type na Christian. I helped them in music, tapos tumulong ako sa Alliance, and then tumulong din ako sa mga Pentecostal. And as for 7 years, lalo elementary days ko, I was with Seventh-day Adventist. Hubog po yung pag-intindi ko sa Biblia. Hanggang ngayon, natatawa ko kasi minsan memoryado ko pa yung mga Old Testament, lahat ng books from Genesis down to Malakay. Sobra yung pag-iintindi ko sa Christianismo. If I really practice it, napaka-Islamic nga eh. Kung susundin ko lang the way si Jesus mag-pray, that is the prayer of Islam. Ang sabi dun sa Biblia, and he went a stone's throw farther, and he fell on his face to the ground and prayed. So, ganun nagdarasal po si Jesus. And the same thing when you see the Muslims, how they pray, the same thing that how Jesus prayed way back before during his time. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang Islam sa akin, it is more than a religion. It is my way of life. It is me. Ang religion is like as going to Sunday or Saturday lang eh. Ito way of life, everything I do. Before I enter my house, I ride a vehicle, I wear new shoes, I take a bath,
before doing anything, you make mention the name of Allah or the name of God. Kasi that's how Islam teaches you. Dapat manifestation, you love your country, you love your environment, you love your family, you love your work, you love your boss. If the boss is on the righteous way, because that's how Islam teaches one. It was year 2000 lang, mga kaibigan ko ng may Amerikano akong kaibigan na who works in a airbase. Kita ko yung life niya, adik-adik yun eh. Nung nag-Muslim siya, turn around talaga. 180 talaga siya. Ang galing ah. And he's so modest. Tapos gumanda buhay niya, hindi na siya nag-adik-adik. And then he just told me na, you know, the happiest moment in my life is when I realized there's only one God. And I think that time, yun yung time na I saw my salvation. I will ask you, you don't want to be a 99% Christian or whatever. You want to be 100%. Then follow the Bible as it is. I still believe that there are still angles and lines in the Bible which somehow tell you that there's only one God and that everything about this practice in Islam is there in the Bible. When you bury the dead, it should be in white cloth. Who's practicing that? Islam. It's there in the Bible. When you have sexual intercourse with your wife, before you pray, you cannot pray. In Islam, you cannot pray. You have to wash yourself before you pray. It's in the Bible. Not eating pork, for they are unclean to you. Nor you should touch their meat, for they are unclean to you. It's in the Bible. That's why we're not eating pork, because the Bible tells me so. So that makes me a Muslim, because I follow the Bible. And I follow it by heart. On the good sides of the Bible, I follow it by heart. I embrace Islam because I reason with God and I reason with men. And my reasoning with God is that I believe He is the only one. La ilaha illallah. It is a religion which gave me the answers to so many questions, to so many queries. I'm a man of science and I want to have explanation to everything. In Islam, I was given the explanation to everything, even to the molecular level of it. Yan ang gusto ko eh, yung bagang bigyan mo ko ng sagot sa bawat tanong. So Islam gave me. The universe started where? Sabi sa Quran, it started from a smoke, nag-explode. Ay, yun pala yung nababasa ko sa siyensya na Big Bang theory nila eh. So, I like that. Science and religion, they blend. Paano ang tao nabuo sa womb ng babae? It's explained in the Quran. Bakit? Nung unang panahon, mayroon bang electron microscope si Prophet Muhammad doon sa disyerto? So, ibig sabihin, he knew that, and that's the modern science right now. How did he know that? It means to say that the God of religion, whom I believe, is the God of science also. Being a Coast Guard, dangerous job meron kami para makasagot kami ng buhay ng iba. Yan po yung calling ko. Dito ko inilagay ng God, ng Allah, para itong isang aspekto ng society, maka-address kami. Hindi naman lahat, merong gift of life-saving. So I'm so privileged, I'm so honored that God has given me this opportunity and this stage wherein I can extend my hand, my intellect, my strength in saving lives. So it's because God has put me here. Huwag lang ako makalimot to mention His name before I execute my last breath. It's just fine. I will always have my time. I might die tomorrow. Ang ni-request ko lang sa Kanya, katulad ng isang Islamic general noon na galing siya na he is not a Muslim, and when he became a Muslim, he's still a warrior, protector of Islam, and he died on the bed. Si Khalid. His name is Khalid. Tatanong siya sa God na, bakit dito ako? Dapat namatay ako doon sa gera. Parang ako rin, yan ang hini-request ko. If I die, I want to die saving lives. I live by the grace of Allah. And I will die or I die by the will of Allah. Oh, mountains of Mecca, what
When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. I was doing graduate studies at the University of Massachusetts at Amherst, and I had lots of Muslim friends already there, but unfortunately nobody invited me to Islam. In De La Salle University, we had a conflict resolution seminar. There was a gentleman there by the name of Manerba Junaid. And when I expressed interest about the religion, he invited me to the Golden Mosque. And when I was in the Golden Mosque, he taught me immediately how to pray, the Golden Mosque in Quiapo, Manila. And one thing really about Islam is that the Islamic prayer is a very powerful experience. When you touch your head to the ground, or you bow or prostrate before God in the Islamic prayer, you really feel that feeling with the Creator. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go. What really finally pushed me over to do it was my experience of fasting during the holy month of Ramadan. Like, if you diet for yourself, it's very hard. But when you offer it to God, you find that things can be done. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. We all fast, rich and poor, we're hungry. But at night, there's that real feeling of brotherhood and sisterhood. When we leave the mosque, we tend to greet a lot of people. To be perfectly frank with you, becoming Muslim here in the Philippines is a very costly and difficult experience. There's an initial period of rejection by the family. When people reject you or even try to get you to leave the home, in terms of career, it can affect many careers. One thing bad about about things happening in the world today, one not very positive thing, is the connection that some people have of Islam to terrorism. On the positive side, if you go into a religion that's being persecuted, and I can give the example of Christianity, at least you're entering the religion because you believe and because you have faith. As Muslims, that sacrificing and persecution for the faith is something that God will reward us for. So it is upon the shoulders of the Muslims today to show good examples of being model human beings. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. What does Islam mean? It means submission to the will of God. And at the same time, it also means peace. If you shorten the meaning of Islam, it is, if you submit to the will of God, you'll have peace. And of course, I say to everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace of God, His blessings and His mercy be upon everyone. Every shade of palm, every closed hand he knows. Every sparkling tear, every eyelash he knows. Allah knows. Noong ako'y bata-bata pa, kasi ang eskwelahan namin, yung St. Augustine Academy, palaging dyan, yung nagsisimba ka, nagro-rosaryo, nagno-nobena. Doon ako nagtapos ng high school. As a Catholic siguro, more than average na rin ako na isang Katoliko noon. Although, bawat makita ng simbahan, magkukross ka, magluluhod ka at magdadasal ka. Yung Bible, maraming beses ko nabasa. Kung ano-anong version, sari-sari ang Bible ko sa bahay.
Nung araw, wala sa hinagap ko na ako ay magiging Muslim. Sapagkat nung kalaunan, nung nagkakaedad ka na, mga 30s, 40s, na para naghahanap ka na ngayon eh. Noong 1980, napunta ako ng Saudi, nakakita ako ng Quran doon. Mahilig kasi ako magbasa eh. Di yung Quran niya, nagka-interest ako, hihipuin ko, kukuhanin ko. Pinalis ng isang Sudanese ang aking kamay at huwag mo kang galawin yan at marumi kamay mo. Hindi naman niya pinaliwanag sa akin. Medyo na-challenge ako ron habang ako nasa Saudi Arabia. Kaya nung pagbalik ko rito sa Pilipinas, nagbibili ko ng mga translated na Quran. Nagbabasa ako noon, nung kalaunan, nagkaroon ka ng mga interaction sa mga Muslim din, na mga kaibigan. Binigyan ako ng mga libro. Ayun, nahulog ang loob ko ron sa gano'n. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب Nung nagsahada ako, napakasimple lang nung pinag-bodo niya ako. Hindi ko pa nga naintindihan nun yung bodo, maghugas ka, maglinis ka. Tapos pinaliwanag niya sa akin, bigkasin mo ito. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nung tumaas yung aking faith, wala kang naano sa paligid mo, pagka ikaw nagdarasal, diretso na sa ala ang communication mo. Ang isa sa palagi ang nami-misconceive ng mga non-believers sa Islam, yung akala, yung mga nagbabalik Islam, gusto lamang magkaasawa ng 4. Ito na itanong na sa akin ng mga professionals din at sinagot ko sila ng formal at sinabi ko na alam nyo ba na ang batas na yan na nakalagay sa Quran na binibigyan ng kapahintulutan ang isang lalaki na mag-asawa ng 4 na babae, asawang babae, yan ay isang pagrespeto sa kababaihan sapagkat sa Islam hindi pinapayagan yung isang babae kakabit-kabitin lamang at aasawahin pagkatapos itatago. Pag nabuntis, ipapalaglag ang anak o kaya itatago siya at gagawing bastardo na lamang anak. Hindi pinapayagan sa Islam yan. Ang gusto ng Islam at sa batas ng Islam, kung pwede kang mag-asawa ng 4, basta't bubuhayin mo ng pare-parehas at ituturing mo sila sa lahat ng estado na pare-parehas din. Sa makatwid, legal lahat yon. Legal sa Islam. Isang hating gabi, bigla may tumawag sa akin, Piskal, gusto mo bang mag-Hajj? Sabi sa akin gano'n. Abi, siyempre ka ako, gusto ko. O sige, handa mo yung passport mo, sa 1 linggo, pupunta kayo sa Mecca. Nako, wala akong pera pero sige. O, yun nga. Bigla na lang na nakapag-Hajj ako dahil kahit wala akong preparasyon na pera o ano. Pagdating sa Mecca, nagtawap na kami kaagad dun sa sa Kaaba. Natapos ko rin yung 7 na tawap. Tapos meron na namang yung sa Saka, yung tatakbo ng 7 beses. Nakaraos na naman ako ron. Pag tinatanong ako ng isang balik Islam dito na abogado rin, ano ba ang pagkakaiba ng nakapag-Hajj sa hindi nakapag-Hajj? Ang malaki akong pagkakaibang nararamdaman ko, yung pagpipigil sa tukso. Bukod sa tumaas na yung iyong iman, yung faith, yung pagpipigil sa tukso. Pagka ako nakapag-Hajj ka, kahit na anong tukso siguro yun nandyan sa harap mo, mapipigil mo. Sabi ng asawa, yung asawa ko muna, anong gusto mo din, magsasahada na rin ako, convert. Kasi mas maganda raw ako yung isang pamilya converted.
Noong kalawanan, recently, yung anak kong babae, nag-ano na rin, nagsahada na rin. People praise only Allah, glorify Allah. Ang paniniwala ng mga Muslim ang lahat ng tao ay pinanganak ng Muslim at ang nagbabalik Islam ay bumabalik lang sa relihiyong pinagmulan ng lahat. Isang usaping relihiyon ang balik Islam at para sa mga dating Kristiyano na ngayon ay Muslim na, hindi dapat kinikestyon o pinag-iisipan ng masama ang desisyon nilang ito, lalo't malinaw sa ating konstitusyon na karapatan ng bawat isa sa atin ang makapamili ng sariling pananampalataya. So paano kung napagdududahan ng mismong pamahalaan ang grupo ng mga balik Islam? Anong buhay ang naghihintay sa kanila sa gitna ng mga akusasyong ang ilan sa kanila ay mga terorista? Ako si Aladin Bacolodan, kasama si Rose Clarenal. Nitong mga nagdaang linggo, laman ng balita ang balik Islam, partikular ang grupong Rahat Sulaiman Movement o RSM. Ito'y dahil sa pagkaka-aresto kay Ahmad Santos, ang sinasabing leader ng grupo. Lakay ang tawag sa kanya noon dahil ipinanganak siya at lumaki sa Anda, Pangasinan. Pero matapos magtrabaho sa Saudi, nagbalik Islam noong 1991. Binuo niya ang Phil-Sabilillah Dawah and Media Foundation. Naging aktibo sa pagpapalaganap ng Islam sa mga Kristiyano. Kasama sa sumanib ang kapatid niyang si Tyrone Dave Santos na ngayon ay mas kilala sa pangalang Dawood. Sa intelligence report ng militar, isinasangkot sa mga karahasang ito ang RSM. Ito'y dahil front lang daw ang pagiging balik Islam movement ng grupo dahil kasabwat umano sila ng Abu Sayyaf at sinanay ng mga bomb experts ng MILF para magsagawa ng pambobomba. Pinopondohan rin daw sila ng Al-Qaeda Network at ng Jama Islamiyah. Nakakulong ngayon si Ahmad Santos, samantalang ang kapatid na si Dawood ay nakapagpiyansa nang mahuli siya noong March 2005. Hanggang ngayon, tinatanggi ng magkapatid sila ay terorista. Pero bakit nga ba sila tinawag na balik Islam? Muslim scholar ng University of the Philippines, si Professor Jelkip Liwadi. Una, tinitingnan nila yung, I think, sa kasaysayan ng bansa, ng Pilipinas. Ng unang mga tao sa, lalo na dito sa Luzon, ay mga Muslim. No? Kaya, they use balik Islam. Kasi parang accidental lang na Christianity came. Yung pangalawa, yung paniwala sa Islam, na lahat ng tao ay Muslim. When they realize, ganito pala ang kanilang kasaysayan, ganito pala ang katuruan sa Islam. So, they use the term balik. Balik Islam. Bumabalik sila sa Islam. Although sabi nila, it does not connote conversion. It just means reversion. Sa isang pag-aaral noong 1995, aabot sa 98,500 ang mga balik Islam. Kaya ngayon, kundi man doble ay triple na daw ito. Tinatayang 300,000 mga dating Kristiyano na ngayon ay mga Muslim na. At isa nga sa kanila, si Robin Padilla. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang nag-iisang Diyos. Sa Islam, tinuturo yung iisa lang ang Diyos. At kailanman, siya lang mag-isa. Sabi ko talaga, Lahat ng pelikula niya pininahan. Bahala ka sa palagay ko eh. Mag-isino ko man. Ang mga binitawang linya sa pelikula, nag-iwan ng marka at ginagaya-gaya. Maramdam bastos sa mata. Bakit bastos? Eh, berde mata mo eh. Papatay na kita ngayon sa loob ng pamamahay mo. Oo! Pag-ibig para sa amin! Pero para sa inyo! Kamatayan! Ikwento mo muna sa akin yung buhay mo bago ka pumasok ng mundo. Bago ako nakulong? Bago kayo nakulong. Buhay ng karahasan,
pagsasamantala sa sarili, sa ibang tao, at pagiging mapusok. Yun ang buhay ko bago ako nakulong. The people of the Philippines. Open book na maituturing ang kwento ng buhay ni Robin Padilla. 4 na taon ang binuno niya sa Munti dahil sa kasong illegal possession of firearms. Pero nang lumabas siya sa Munti, ibang Robin ang bumulaga sa publiko. Natapos ang masasayang araw ng pagiging matinik niya sa babae at ang landas na liku-liko unti-unting tinuwid ni Robin. Ang dahilan daw ng lahat ng ito, ang pagbabalik Islam niya. Ba't ako nag-Muslim? Kasi sinunod ko yung Biblia eh. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang nag-iisang Diyos. Sa Islam, itinuturo yung iisa lang ang Diyos. At kailanman, siya lang mag-isa. Sinabi ni Propetang Hesus, sumakanya ang kapayapaan ayon sa Biblia. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Sa dokumentaryong ginagawa niya, gusto niyang makapag-iwan ng aral at imulat ang marami sa maling paniniwala sa relihiyong Islam. Ako ang isang balik Islam na artista at isang tagagawa ng pelikula. Ang maging balik Islam sa panahong ito, tila maraming ang kapalit. Nariyang pagbintangan silang terorista. Kahit si Robin, paulit-ulit nang naharap sa airport tuwing pupunta sa Australia para dalawin ang pamilya niya. Ang una nila itatanong sa'yo, oh, Mr. Padilla, mayroon kang koneksyon sa mga terorista, pinatawag ka, umakit ka pa sa bundok. Excuse me. So, nadadaling ka muna sa isang kwarto nun. Nakausapin ka muna doon. Medyo, ikukwento mo lang ang buhay mo, 10 years. Backward, papunta. Ilang oras Bakit yun? mo idolo si Robin Padilla? Dahil sa pagiging na Muslim. Bata matanda, nagnanais masilayan man lang si Robin. Kung may nagsasabing ang mukha ng balik Islam ay terorismo, una itong pabubulaanan ng anak ni Robin na si Queenie. Para sa kanya, mula nang magbalik Islam ang kanyang ama, mas naging mabuting tao raw ito. My father tells me, you know, you have to try and help our Muslim brothers and sisters who are suffering in, you know, Mindanao. I think that my dad is a really religious person. I mean, if he had time, he would, you know, pray and pray and pray. He's been teaching us a lot about the Quran, a lot about our religion mostly. Ang pagpapalaganap ng Islam, kapatid, hindi lamang dito. Buong mundo. Meron akong sariling paraan. Ito ang paraan ko, pelikula. Kaya mga kapatid ko, mga bata, ang hihilingin ko sa inyo, ipagpatuloy niyo yung pag-aaral ninyo. Para kayo ang magsisilbing magtuturo sa mga kapatid natin na hindi nagsipag-aral. Habang gumugulong ang kanyang komentaryo, mas tumindi ang paniniwala ni Robin na may magagawa siya para ituwid ang mga maling paniniwala sa balik Islam. Kung dati masalimuot ang buhay ni Robin, nagbago ang ihip ng hangin. Nang magbalik Islam si Bad Boy, natagpuan daw niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Madre, pare at pastor na nagbalik Islam, ano ang kwento sa pagpapalit nila ng relihiyon? Sa isang sulok ng hulo, nakilala ko si Sister Mercedita. Dating Carmelite nun, pero ngayon balik Islam na. Sa bahay na ito siya nakatira, kasama ang mga kaibigang Muslim. Sa akin yung peace of mind at saka talagang sabi nga nila, is a vocation also kasi to be a sister is really a call, no? God's call. Pero I have, for in my inner disposition, I have another call. More, talagang mas malalim. Yun ang nakita ko sa Islam.
submission to God's will. 25 taon siya sa monasteryo. Na-assign siya sa misyon noong 1970. Pinadala pa raw siya sa Roma para mag-aral. Nagpaikot-ikot rin siya sa iba't ibang bansa para magmisyon. At noong 1985, sa Hulo siya pinagmisyon. Nakasama pa niya sa Hulo ang madring Espanyol na si Sister Julia. Nang magmisyon siya dito sa Hulo, nainganyo siyang magbasa ng Quran. Dito daw niya natagpuan ang tunay na misyon niya sa buhay. Ano po ang masasabi pinakamagandang nangyari sa buhay niya? Yung pinakamaganda, yung Muslim din ako. Kasi tinawag balik ako ng Diyos. Pero for how many years? 39? I was 39 that time. From 0 to 39. Ano ako? Christian. Na magpo-40 ako nung nag-Muslim. Sa Islam nakita ko na yung oneness of God. Yung sinasabi nilang purity of faith. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Surah Al-Imran. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, sinabi ni Propetang Hesus, sumakanya ang kapayapaan na nabanggit sa banal na Quran. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Katotohanang ang Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya sambahin ninyo siya. Hadha siratum mustaqim. Ito ang matuwid na landas. Makikita natin ang talatang ito sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 51. Sa simula, hindi matanggap ng Carmelite Sisters ang naging desisyon niya. Pinapsychiatrist pa daw siya. Nung before, yung sinabi nila sa akin na ako ay, parang bang naluloka, crazy. Kasi hindi sila makapaniwala na ako, bakit ako nag-Islam. Madre ako. Mas nang ibabaw ang pagmamahal niya kay Allah. Kaya noong 1988, tinalikuran niya ang monasteryo at dito na tumira sa Hulo. Nagpaalam po kayo? Tapos nung pinababalik ako, so I went back to the convent. Kinuha yung aking mga papeles, mga passport. Kasi lagi nila akong pinapa-abroad. Na-assign sa mission. Kasi sabi nila, I am really destined for the mission. Ngayon, nagtuturo na si Sister sa high school ng Arabic language at values formation. Mas mahirap daw ang buhay niya ngayon. Katatapos lang ng operasyon niya sa gallbladder. Wala siyang sweldo, wala ring kongregasyon na pwedeng sandalan kapag may sakit. Pero ito na raw ang bago niyang buhay, ang bagong pananampalataya. Ito rin ang kagustuhan ni Allah. Kasi dito ko na din narinig yung balik Islam. Pero sa akin, yung pagpabalik loob mo sa Diyos, na doon mo nakita yung sinasabi nilang kapayapaan, yung peace of mind, yung inner peace. Kung sa Hulo may madring balik Islam, sa Quezon City naman, natagpuan ni Correspondent Aladin Bacolodon ang isang dating pari na nagbalik Islam. In reality, the real founder of the church is... Lumaki sa pamilyang konserbatibo at sagrado katoliko si Father Stanislao Soria. Our family is actually a family of priests and nuns. So very, very religious family. Kaya naman bata pa raw siya, alam na niyang pagpapari ang kanyang magiging misyon sa buhay. Pumasok sa seminaryo at nung unay nagturo muna. Kasama-sama ako sa community organizing at nagturo ako ng filosofiya at teolohiya sa Adamson. Later on, napunta akong Ateneo. Bilang professor ng theology, naging biyasa siya sa Katolisismo. Naging kasamahan niya si Father Robert Reyes. Noong 1987, kapwa kami nagturo sa San Carlos Seminary, dyan sa Guadalupe, Makati. At nagturo siya sa tinatawag na pre-college, yung mga nagtapos ng high school o mga una o pangalawang taon sa kolehiyo na gusto magpare. Iahanda muna sila ng isang taon bago sila magsimula ng formal na formation bilang mga seminarista doon sa college department. Noong 1988,
ganap na naging pari si Father Stan. Kwento niya, wala pa siyang alam sa Islam ng mga panahong iyon. Actually, I was a bigoted Christian na I really hated anything moros. So kayo, matindi yung bias niyo against Muslims? Matinding-matindi. As a matter of fact, yung premise ko sa mga Muslim, kaya sila nanatiling Muslim dahil walang alam. As a matter of fact, negatibo pa dyan ang judgment ko sa Muslim. Ano po? No. Ang tingin ko talaga sila, puro tanga. With apologies to Muslims now. Ang laki kong gulat when I was in UP na I discovered the other way around. Hindi naman pala ganun katanga ang mga Muslim. So actually, that was a shock to me. 2002 nang ganap siyang maging Muslim. Sa edad na 60 anyos, ngayon ay may asawa na ang dating pari at isa na siya sa mga aktibong balik Islam na nag-iikot para ipaliwanag ang relihiyong ito sa mga dating kasamahan sa simbahan. Pero hindi raw ganun kadali ang pagtanggap sa kanya. Rejected ka na ng family, pero hindi ka pa rin fully accepted by the Muslims because they would look at you with a question mark. Bakit na Muslim ito? Baka espiya ito. I would not dare become a Muslim and be ostracized if it's not because of faith. Sa lingguang radio program ni Muhammad na kilala ko si Ustad Ahmad Barcelon. Talatang 8 po, ang bili na bili ng Diyos, utos ng Diyos, huwag kang kakain ang laman ng mga iyan. At ni ang bangkay ng mga iyan ay huwag mong hihipuin. Magnanali, pati paghipo, bawal eh. Sapagkat marurumi iyan sa inyo. Karumal-dumal yan. Kapag relihiyon na ang pinag-uusapan, wala na marahil hihigit pa kay Ahmad sa pagdepensa sa Islam. Pati sa mga pampublikong lugar tulad ng Quezon City Circle ay nakikipagdebate siya. Meron pong 3 salita dyan, Pastore. Buhay, daan, katotohanan. Ano pong ibig sabihin ni Kristo diyan? Huwag yung sarili mong interpretasyon. Ang sabi ni Kristo, siyang daan papunta sa Ama. Hindi ang tao, hindi makakarating. Ano pong ibig sabihin ng daan na yun? The way to God. Mali! Eh, nag-interpret ka na sarili mo eh. Kaya nga sabi, walang makakarating sa Ama. So daan yun, way. And the truth, ang katotohanan, nagsasalita siya ng katotohanan. Ano pong katotohanan yun? Anak siya ng Diyos? At itong bata ka. Malayong malayo ang itsura niya ngayon sa postura niya noong pastor pa siya. So walang binagong kautusan si Kristo. Bawal ang baboy. Ang buhay ni Ahmad Barcelon ay dating si Reverend Armando Barcelon with Reverend License 114, volume number 8, pages 64-65, and Esto, Republic of the Philippines. Dati po akong Pentecostal Pastoral Priest. Bilang pastor, trabaho niyang mangumbinse sa mga sasanib sa kanilang simbahan. At ang target niya noon ay mga Muslim. Para maakit natin sila, ipakita natin sa kanila, sa kanilang pinaniniwala ang banal na Quran nila na tinatawag, no? Yung aklat na ipinadala kay Propeta Muhammad na kanilang pininiwalaan, sallallahu alaihi wasallam, no? Hanapan natin sila ng kamalian doon sa kanilang banal na Quran. Kalikuan, ano ba ang mali sa kanilang Quran? At dito daw niya nadiskubre ang kagandahan ng mga turo ni Allah. Nung malaman ko na ang katotohanan, alam mong ginawa kong, sister? Ang ginawa ko ay, pag tinatawag na ako ng mga miyembro na para mag-sermon, mangaral, no? Magsalita sa pulpito, ang ginagawa ko pag araw na ng sermon, ang ginagawa ko ay naglalagay na ako ng bawang sa aking kilikili. Para lagnatin lang ako. Dahil bakit? Hindi na kaya ng aking konsyensya na ipangaral pa na si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos, nagkatawang taong Diyos. At ngayon, 13 taon na ang nakalipas, isa na siya sa tinuturing haligi ng balik Islam movement sa bansa. Ikinakabit pag ang isang Muslim ay Muslim, nalaman niya ng Muslim isang tao, nasa utak kagad ng tao na siya ay terorismo. Nasa utak niya ang mga Abu Sayyaf. Nasa utak niya ang mga tinatawag ng mga Al-Qaeda. No? Ganun na nangyayari. Kaya kung titingnan mo kung sa katotohanan, hindi kagad makikita ng tao ang kagandahan ng reliyong ito. Dahil ang ipinakikita ng ating mga media, ng mga nakikita ng tao, ng mga balita, ay mga negatibo. Binyag ng isang balik Islam, walang gaanong seremonya, hindi na raw kailangan ng pakimkim mula sa ninong. At higit sa lahat,
ang pagpapabinyag sa Muslim hindi pinagpapaliban. Sa mga pahayagan, radyo, television, di umano ang balik Islam ay mga terorista. Gusto mo pa ba mapasama ron? Ay hindi ka na magmumuslim. So magkagano, paano yan kung magmumuslim ka at ibibilang ka sa mga terorista? Paano yan? Ang importante hindi ka terorista. Taga-Bicol si Dennis walang trabaho. Sa pakikinig niya ng programa sa radyo tungkol sa balik Islam, nainganyo siyang pumasok dito. At sa araw na ito, magiging ganap na siyang Muslim. Takbir! I-greet ninyo bago biyakap sa Islam. Mashallah. Ang ibig ko sabihin ng Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Hindi yung baka sabihin ng mga iba, assault. Sabi kasi ng iba, pag marinig ang Allahu Akbar, assault. Hindi po. Ang Allah ay dakila. Mashallah. Lahat ng tao sa moskeng ito ay mga Kapampangan, pero ngayon ay mga balik Islam. Sila ang patunay kung bakit ang relihiyong Islam ay tinuturing ngayong fastest growing religion sa buong mundo. Hindi man kagandahan ng kanilang moske, walang pinagkaiba ang lalim ng pananampalataya sa Islam ng mga taga rito. Kung totoo nga si Yesu Cristo yung nakapako sa krus, hindi niya dapat sisihin ang Panginoon. Totoo yan, Brad. Ika, Brad. Kung ang mission mo ay magpakamatay sa krus para tubusin ang kasalanan ng mga tao, sisisihin mo ba ang iyong Panginoon na pinabayaan kanya ng matay sa krus? Hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap ng mga sasanib sa Islam. Sa araw na ito ay ikakasal ang dalawang pares ng mga bagong pasok pa lang sa Islam. Allahu Akbar! Simple lang ang seremonya. Pero sa pagtitipong ito, makikitang siniseryoso ng bawat isa ang mga utos ng kanilang relihiyon. Pagkatapos na ng seremonya nang makilala namin ang isa sa babaeng ikinasal, si Nora. Ilang araw ka nang balik Islam? 3 po. 3. Ka ba nagugulat? Bakit ka pumayag? Dito pa ako masaya eh. Yung asawa mo, ilang araw ilang buwan ng Muslim? 3 linggo pa lang. 6 na taon nang nagsasama ang dalawa. 3 na ang kanilang anak pero hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makasal. Para kay Nora, simple lang ang dahilan kung bakit siya nakumbinsi agad pumasok sa reliyong ito. Nakita daw niya ang malaking pagbabago sa kanyang asawa. Nag-aaway kami dahil sa alak po, kanting bagay, ganun, nag-aaway kami. Minsan, gabi na ako siya umuwi, ganun. Ngayon? Minsan umuwi na siyang maaga. Minsan, tapos na magtrabaho, uuwi na siya. Nandiyan nakikita ko na siya. Nakita ko yung pinasukan ko. Totoo. Iyak siya. Brother. Bakit ka naiiyak? Natutuwa Po, kung bumalik sa Islam po, nakita ko yung katotohanan. Siya po yung tunay na Diyos sila. Ano man daw ang mangyayari, hinding-hindi na sila tatalikod pa sa pagiging Muslim. Kahit pa alam nilang minsan ay kapalit nito ang pagtuligsa ng lipunan. Walang masamang relihiyon, lalo't kung ito ang magtutuwid sa tao sa tama at maayos landas. Sa kaso ni Robin, ni Sister Mercedita, ni Father Stan at ni Pastor Armand, sa balik Islam nila ito nakita. Sa huli ang tao ay hindi huhusgahan dahil sa kanyang relihiyon, kundi kung paano niya sinabuhay ang kanyang pananampalataya. Ako po si Rose Eclarinal. At ako naman si Aladin Bacoloddan, kami ang inyong naging correspondent. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Surah Al-Ma'idah. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيل, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi ng Masih, sinabi ng Mesaya, o di kay sinabi ni Kristo, si Propetang Jesus, sumakanya ang kapayapaan. Sinabi niya, Ya Bani Israel, o angkan ng Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sambahin ninyo ang Allah na aking Panginoon at inyong Panginoon. Innahu may yushrik billahi, katotohanan na ang sinuman ang magtatambal sa Allah, ang sinuman ang magsamba sa mga Diyos-Diyosan, magsamba sa mga larawan, magsamba sa mga rebulto, o di kay ano pa mang huwad na sinasamba ng mga tao maliban sa Allah. Innahu may yushrik billah, katotohanan ang sinuman ang magtatambal sa Allah, faqad harramallahu alayhil jannah, katiyakan na ipinagkakait o ipagkakait sa kanya ng Allah ang paraiso, wa ma'wahun nar, at ang apoy o ang impyerno ang kanyang magiging tirahan sa kabilang buhay. Wa ma lizzalimin min ansar, at ang mga zalimon, mga taong mapagsamba ng mga huwad na sinasamba maliban sa Allah, mga taong gumagawa ng masama, wa ma lizzalimin min ansar, ay sila ay wala sa kanila ang magiging tagapagtangkilik pagdating sa araw ng paghuhukom. Makikita natin ang talatang ito sa Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 72. Katotohanan na ang kaligayahan ay mayroong pintuan, at ito ay mabubuksan lamang ng dalawang susi. Ang unang susi ay ang tumingin sa iyong itaas, sa kalangitan, at anumang mayroong dito, ang mga bituin, araw at buwan, at tumingin sa iyong paligid, mga karagatan, kabundukan, mga ilog, mga hayop, mga ibon, at mga isda. Hindi ba mayroong batas na sa mga ito ay nangangasiwa? Ang mag-isip sa iyong sarili at kaayusan sa iyong katawan, kung papaanong nagtutulungan para sa iyong kalusugan. Sino ang naglikha sa mga dakilang nilikha na ito? At sino ang nangangalaga sa atin sa lugar na ito? Meron na bang umangkin na siya ang naglikha ng mga ito? Katotohanan na may isang dakilang naglikha sa mga ito, at tunay na may kakayahan ang maawain. Katotohanan na ang unang susi ay nasa iyong kamay, kung ikaw ay mapapanatag lamang sa tunay na Diyos at sa Kanya ay sasamba. Ang pangalawang susi, ang maalaman na ang tunay na Diyos na naglikha ng lahat ay inuutusan tayong tumahak sa landas na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Katotohanan na ito ay landas ng Islam, na kung sino man ang tatahak dito ay magtataglay ng tunay na kaligayahan sa buhay at ganap na kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Islam ay reliyon ng kapayapaan at kapanatagan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa kasama ang kanyang tagapaglikha, sapagkat siya ay naging masunurin sa Kanya, at dahil dito, kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa sa kanyang sarili, sapagkat ang kanyang puso ay nakilala ang kanyang tagapaglikha. Ang Muslim ay nabubuhay sa kapayapaan kapiling ng mga tao, sapagkat siya ay nakikitungo ng may katapatan. Isang pagbati mula sa nagnanais sa iyo ng kabutihan dito sa Badia Islamic Center.